Kumusta po mga kapatid? Tayo po ay magkakaroon ng Sunday School Teachers Training Guide. Nang sa ganun po ay matulungan po natin ang mga kapatiran na gusto po na makibahagi sa ating children's ministry. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama, salamat po. At mayroon po kaming ganitong pagkakataon na kami po ay magkaroon ng seminars sa Teaching Children. Tulungan mo po kami at pangunahan mo po kami nang sa ganun po ang mga bagay na maibabahagi ay maging malaking tulong sa mga nagnanais po na makibahagi sa Teaching Children. At makatulong din po sa mga kasalukuyan na ginagamit po ninyo sa pagtuturo po sa mga bata. Pagpalain niyo po ang aming seminars at nawa po ay tunay na maraming mga bata pa ang amin pong maidala sa iyong banal na paanan. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ako po pala ang kapatid na Wilson Gutierrez ng Florida New Settlement Christian Church. Sa mga nagdaang panahon po, bilang aking maikling patutuo, nung ako po ay naligtas po ako taong 1984 nung makilala ko po ang Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At naging magiliw po ako sa mga bata nung panahon na yon. At nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-assist sa mga nagtuturo sa mga bata. At nagagalak po ako na ginagampanan ang pag-a-assist hanggang sa ako po ay nag-o-observe sa kanila. Nagpe-pray po ako na kung loobin ng Panginoon, ako rin ay makapagturo sa mga bata. At dininig po ng Panginoon ang aking panalangin. One Sunday ay hindi po nakarating ang aming Sunday School teacher dahil po sa kanyang karamdaman. At on the spot po ay sa tulong at biyaya ng Panginoon, ako po ay nabigyan ng opportunity na makapagturo. At ayon sa mga bata ay naging masaya sila sapagkat nagustuhan daw nila yung aking pagtuturo. Kaya naman po, lalo akong naging masikap sa tulong ng Panginoon at nakapag-attend ng mga Teaching Children Seminar. Marami rin po akong na-attendan na mga Teaching Children Seminar. At yun po yung naging panuntunan para po maging epektibo sa pagtuturo sa mga bata. At nung panahon po na yon ay hindi lang po sa church ako nagkaroon ng opportunity. Nagturo din po ako sa mga iba-ibang mga barrios sa mga bata. Tinitipon namin ang mga bata at sila po ay tinuturuan sa Panginoon at sa salita ng Diyos. Actually, minsan nung kumakain po ako sa isang Jollibee, mayroong isang dalaga na lumapit sa akin. Ang dami niyang daladalang mga kartulina, yung bag niya, at biglang
binitiwan niya ito at nagmamano siya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, ay, sabi ko, ipagpaumanin mo, hindi kita na makilala. Kaninong anak ka? Akala ko kasi siya ay kamag-anak ko. Ang sabi niya, kami po yung mga bata na tinuturuan nyo. At ako po ngayon, ang sabi niya ay nagtuturo na rin sa aming local church. Kaya purihin ng Panginoon, tunay na ang pagtuturo sa bata ay isang biyaya at masasabi ko na ito po ay very fulfilling na pagtuturo. Kaya sa ating pong Sunday School Teacher Training Guide, nawa ay makatulong ito sa lahat ng mga kapatiran, maging mga babae at lalaki, kabataan man at adult man, na nagnanais po na makibahagi sa ating mga Teaching Children Ministry. At tulad po ng aking panalangin, nawa ito po ay makatulong at maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, nais kong simulan ang ating seminars o ang ating seminar sa Teaching Children ay ang pinakamahalaga kasi ay yung ating vision and purpose. Ang isang teacher, napakahalaga na mayroon siyang tinatanaw. Sabi nga, without vision, there is no mission. Kaya mahalaga na ito ay maging malinaw sa bawat isa na nagnanais na magamit ng Panginoon sa pag-aakay sa mga bata. Sabi nga sa Marcos 10:14, hindi ko na naisulat dito sa ating slide, sabi ng Panginoon, pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Mahalaga na mayroon tayong vision, mayroon tayong purpose. Nang sa ganon ay ito ay siyang pangunahin na magdadala sa atin para tayo ay magamit ng Panginoon. Siyempre, ang unang vision natin at ang unang layunin o purpose natin ay maligtas ang mga bata sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Although, sabi nila, ay baka hindi maunawaan pa ng mga bata ang tungkol sa pananampalataya. Pero ako'y naniniwala na mas madali nating maiakay ang mga bata sa pananampalataya sa Panginoon kaysa sa mga adult. Sapagkat kung minsan marami nang naitanim, marami ng iba-ibang mga paniniwala, mga gawi sa buhay ang mga adult. Samantalang ang mga bata ay tunay na masasabi natin na pure pa yung kanilang mga puso at yung kanilang mga kaisipan. Kaya ito yung pangunahing vision natin, pangunahing layunin ng isang teachers ay ang maligtas ang bata na kanyang tinuturuan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga sa John 3:16, kulang pala ng 6 itong na-type dito sa slideshow natin. Ang sabi niya, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ang sanlibutan dito ay tinutukoy ang lahat ng tao.
kasama yung mga childrens, lalo na kung sila ay nandun na sa tinatawag na age of accountability. Kaya kasama sila. Sabi roon, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung pangunahing vision natin. Second, to nurture spiritual growth. Although sinabi rin ni Pedro yan sa kanyang sulat, sabi niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tutulungan natin sila na lumago sa kanilang spiritual na buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi nga sa 2 Peter chapter 2 verse 2, yan, mag-note kayo, no? Maganda, nagno-note kayo. Hindi ko lahat talaga sinusulat dito sa ating slide. Para nang sa ganon ay humawak kayo ng ballpen at ng inyong mga kwaderno. 2 Peter chapter 2 verse 2 ang sabi ron, as a newborn babes desire the sincere milk of the word. Ang tinutukoy doon, inialintulad ni Pedro ang salita ng Diyos sa isang pure milk. At yan ang kailangan ng isang sanggol na naligtas upang siya'y lumago ang salita ng Diyos. Kaya ito yung dalawang mahalagang pangunahin vision and purpose ng isang teacher sa Sunday school o hindi man sa Sunday school, no? Maaring ikaw ay magkakaroon ng opportunity kahit sa inyong tahanan lang, sa inyong mga lugar, kung sakaling may mga bata, gusto mo silang ipunin. At ito ang iyong vision. At ito yung iyong purpose. Kaya napakalaga na mayroon ng isang teacher, mayroon siyang vision. Nang sa ganon, sabi ko nga, without a vision, there is no mission. At ito ang iyong magiging mission, ay ang maligtas ang mga bata. Hindi lang yung mga nasa church, yung mga bata sa inyong lugar, yung mga bata kung saan kadadalin ng Panginoon. Tulad ng aking naging karanasan, marami kaming mga pinupuntahang mga lugar, mga barangays. During nung aking youth time, minsan kinakausap ko yung mga barangay captain, kinakausap ko yung mga pwedeng magbigay sa akin ng opportunity. At kung minsan nabibigyan ako ng place, mga bakanting lote na kung saan ay pinapagamit para maipon ng mga bata. Bukod doon sa dinadalan sila ng merienda, yung feeding program, ay nakapag-share tayo sa kanila. At ang vision and purpose natin is to save yung mga children sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. At yung mga nasisave, kailangan silang manurture spiritually para sila ay lumago. Okay, ang pangalawa na nasasabi ko na mahalagang bahagi sa pagtuturo sa mga bata ay ang teacher's role. At sapagkat ang isang nagtuturo, kailangan siya ay may paghahanda na ginagawa. Lalo-lalo na sa yung tinatawag na spiritual preparation. Tandaan natin na ang teaching children is a matter of spiritual. Ito ay isang spiritual na gawain ng Panginoon. At kailangan natin ito ng spiritual na paghahanda. Napakahalaga sa isang teacher na ang kanyang prayer life.
magiging mapanalanginin. Kanina nga sa aking tinake-up na Bible study doon sa Colossians chapter 4 sa mga adult, even Paul ay nag-request na siya ay ipanalangin. At una sa lahat, doon sa Colossians 4 verse 2 ay sinabi niya na sila ay patuloy na manalangin. At yung sinasabi ni Paul na continue in prayer, ang tinutukoy niya roon ay ang prayer ay hindi lamang siya occasionally. Dapat ang isang teacher sa children's ministry ay mayroon siyang tinatawag na personal life prayer o prayer life, kung saan ay ang panalangin, sabi ko nga sa aming Bible study sa mga adult, ang prayer ay parang paghinga. Continually siya. Kaya napakahalaga na ang isang teacher ay meron siyang personal devotion and prayers. Although yung sa Matthew chapter 6 verse 6, ang sinabi roon, pumasok ka sa iyong silid, manalangin ka, sapagkat ang iyong ama ay alam niya at nakikinig siya sa iyong panalangin. Napakahalaga nun, yung ating prayer life. The more ng isang teachers, o ang isang teacher ay mapanalanginin, ako'y naniniwala na siya ay magiging effective. Sapagkat mayroon siyang communication sa tagapagligtas natin. Kaya napakahalaga ng prayer life. Even ang ating Panginoon, during ng kanyang earthly ministry, siya ay laging nagpe-pray. Morning, afternoon, and evening. He spent a lot of time in prayer. Kaya ito ay isang napakahalaga na preparasyon. Katulad ng aking testimony kanina, I remember na I start in prayer nung bago ako na-involved talaga sa pagtuturo sa children's ministry. Nagpe-pray ako. Nanonood lang ako nung una at nagpe-pray ako. At may pinahawak na visual aid sa akin. At hawak-hawak ko yon. Nung una ako'y natataranta sapagkat hindi ko masyadong kabisado yung kinukwento at hindi ko kabisado yung laman ng visual aids. Pero nagpe-pray ako. Dahil nakita ko na gusto ko na natutuwa ako na makita yung mga bata. At yon ang alam ko ay mas madali silang mailapit sa Panginoon. At tinugon yun ng Panginoon. At hanggang ngayon naman, yun pa rin ang nagiging sikreto sa ministry, yung prayer life. Prayer life, personal devotion. Yung iba tinatawag nila itong quiet time. No? Kasi bahagi ng ating spiritual preparation ay yung regular reading and studying the scripture. Sabi nga sa Psalms chapter 1 verse 2 and 3. Magiging effective ka, magiging fruitful ka. Personally sa iyong buhay. At magiging bahagi yon ng malaking factor to be effective teacher. Yung iyong prayer
prayer life, at yung iyong knowledge in Scripture. Kaya, naalala ko noon, talagang very interesting sa akin yung binabasa ko, yung mga Bible character, yung naalala ko pa noon, pupuntahan ko yung teacher namin na magtuturo at tatanong ko ano yung ituturo niya. At ito'y babasahin ko paulit-ulit para at least alam ko yung mga picture kung kailan ko ito bubuksan. Kaya naging gustong-gusto rin ako ng assistant kasi hindi na kailangan sabihin sa akin, ilipat. Alam ko yung mga picture, yung visual aids na ginagamit namin. At ako'y naniniwala na ang kakayahan na yon ay ibinigay ng Panginoon dahil yon ay pinapanalangin ko. Regular reading and studying the Scripture, prayer, ay isang napakalaking role ng isang teachers. Hindi lang yung mga ikinukwento, yung babasahin mo. Maganda ay the entire Bible. Kaya nung mga panahon na yon ay ilang beses ko rin na nabasa yung Bible dahil sa pagnanais na ma-memorize ko o makabisado ko yung mga Bible character na madalas na ginagamit na mga kwento sa Bible. Kaya nga, even sa recent dito, ngayon, kasalukuyan, ako ay, sabi nga kay Brother John, nire-review ko uli yung mga Bible character. And medyo nakakaedad na. Hindi kailan sa inyo na ako ay nasa senior age na. Kaya nire-review ko talaga yung mga Bible character. Napakalaga kasi nung regular reading, studying the Scripture. At syempre yung Christian character, yung modeling Christ-like, yung love, yung genuine love, yung tinatawag na agape love. Sapagkat yun din yung pagka nakita at nadama ng mga bata ay gagamitin ng Panginoon para sila ay lubos na makakilala sa Panginoon. Teacher's role is second important. Kanina yung ating vision and purpose. Second, yung ating role as a teacher. Okay, sana po ay nagiging interesting ang ating pagpapatuloy sa ating seminar sa Teaching Children. At ang pangatlo na aking nais na talakayin sa atin ay yung techniques, yung tinatawag na teaching techniques o yung mga methods o mga pamamaraan. Napakahalaga rin na magkaroon tayo ng ganito na kaisipan na merong mga pamamaraan na maaari tayong magamit para tayo ay maging effective na teacher at may mga bata talaga tayo na madadala sa Panginoon at matututo sila sa mga salita ng Diyos. Unahin ko yung tinatawag na appropriate methods. And yung appropriate methods. Adjust content and style according to age. Alam natin na may iba-ibang mga bracket yung mga bata. May beginners, na age nito ay nasa 3 to 6, 7 to 9, 10 to 12 yung mga juniors, yung primary, no? Siyempre, iba-iba rin yung level nila. Iba-iba rin yung pamamaraan na kailangan na the way na magtuturo tayo sa kanila, no?
Kasi baka yung ginagawa natin sa beginners, gagawin natin sa juniors, baka medyo hindi nila magustuhan yon na parang tinitreat mo sila na masyadong baby o bata. Alam naman natin na kung minsan yung mga juniors ay yung mga 9 to 12 years old ay going to teen na yan, no? Ayaw na nila ng mga bine-baby-baby. Siyempre, kailangan meron tayong mga yung naaakma, yung naaakmang pamamaraan. At ganun din naman, baka yung beginners ay kung yung mga words na ginagamit mo ay pang medyo adult na, ay hindi nila masyadong magets, no? Although ang primary, hindi na masyado naglalaro yan sa juniors and beginners. Pero kailangan ay appropriate o naakma yung mga methods, yung mga pamamaraan, yung style, no? Yung the way na yung kung nag-storytelling ka. Kasi ang storytelling, ito yung engagement, yung tinatawag na ito yung nagkakaroon ka ng sabihin natin na yung pakikiisa sa kanila, no? Kaya napakahalaga noong paghahanda rin, yung may techniques ka. Yung sabi nga yung naakma, lagi mong iniisip yung mga words na ginagamit mo, yung style mo, yan. Kasama na rito yung storytelling, yung game, song, at yung crafts, yung mga ginagawa, yung mga minsan paggupit-gupit, no? Baka mamaya beginners yan, bibigyan mo siya ng gunting. Hindi siya naaakma, yun ang sinasabi natin dito. Napakahalaga nito. Napakahalaga nung ganitong techniques. Mayroon kang techniques, yung style, yung kasama na rito yung sabi nga yung bukod dun sa engagement, no, yung interactive storytelling, yung pagpapaawit, games and crafts. Mamaya beginners yan, nagpaawit ka ng ilang stanza yon, no? Baka nakanganga na lang yung mga yon. Pag ang mga beginners, siyempre, dalawang stanza, paulit-ulit, o tatlong stanza, okay na yon, no? Dapat lagi nating isinasaalang-alang yung age bracket ng mga bata, no? Kung ano yung bracket. Kaya sa totoo lang napakahirap na magturo kapag halo-halo yung age, no? Hindi mo alam kung sino yung haharapin mo. Sapagkat kung ikaw ay magpo-focus sa mga beginners, syempre hindi masyado magiging interested yung iba, yung primary and juniors. At ganun din naman, pagka ikaw ay focus sa mga juniors, papag-iiwanan naman yung mga beginners. Kaya napakahalaga noong appropriate methods. Pag-aaralan natin at sa ating pagpapatuloy, pag-aaralan natin yung time limit ng mga beginners, primary, juniors. Kasi napakahalaga nun. Noong naaakma. Isang magandang techniques yon. Pagka yun ay natutunan natin, isang napakaganda na magiging very effective tayo anumang level ng mga bata ang ating tinuturuan. Yung tinatawag ko rito na engagement. Ito yung interactive storytelling. Saka siyempre yung pagkanta nga, games, dapat lagi naakma sa ating mga kwento, no? Yung mga games natin. Kaya nangangailangan ito ng ang paghahanda. Nangangailangan ito ng talagang pag-iisip kung ano yung maganda na pwedeng nakaakma sa bawat kwento, sa bawat objectives natin, no?
At syempre, isang technique din na nakakatulong yung nilagay ko rito, management, yung mayroong rules, no? Ay, di ba? Yung rule number 1, rule number 2, rule number 3. Actually, yan ay naimbento lang namin nung panahon na rule number 1, number 2. Although minsan ay napagpapalit-palit yan sa atin sa panahon ngayon, pero nagiging tulong yan na maintain yung discipline, no? At with loving, may pagmamahal, hindi yung para tayong nagagalit pagka sinabi natin. Minsan nga hindi na tayo nagsasalita. Umupong maayos. Hindi na ganon, no? Pagka sinabi natin rule number 1, minsan makita pa lang yung daliri natin, ay nako, nagkakandara pa na sila na mag-ayos ng upo. No, yung rule number 2, ano yung rule number 2? Tumahimik, siper ang bibig. Rule number 3, buksan ang tenga, makinig. At kung meron man na minsan talaga, mga bata, meron talaga makulit. No? Pwede natin silang ma-discipline ng ganon, no? Halimbawa, Wilson, yung bata pa na, Wilson, makulit. Wilson, rule number 2. Yan. Although, pwede naman mag-isip pa tayo ng mga mag-set ng rules para to maintain yung kaayusan, yung discipline. Kasi pagka walang ganyan, ako, napakahirap niyan. Ang mga bata pa naman, mahirap sila na i-discipline. Kasi nga, sila'y bata pa. Kaya nga, pagka yung matanda ay mahirap disiplina, para kang bata, sabi natin. No? Kasi mahirap disiplinahin talaga yung mga bata. Kaya maganda mag-isip tayo ng mga iba pa. Meron yung iba ay minimension yung pangalan niya, no? Halimbawa ay, oh Wilson, makinig ka Wilson, yung parang ganon, nakakatulong yon. O kaya naman, minsan ay merong ibinibigay, no? Candy or anuman, yung, hoy, tahimik ka, makinig ka, yung mga ganon, no? Pero alam nyo, nakita namin very effective yung rules 1, 2, 3. Minsan ay, pagka yung sa katagalan, pagka gumanong ka, alam na niya. O kaya tumawag ka ng pangalan niya. Wilson, rule number 2. Alam na niya. Kaya ito isang magandang techniques din yon. Tapos yung tinatawag na, siyempre yung minsan yung pagpaplano ng lesson. Ako ang nakita ko rito yung objectives with clear, sabi nga nito, with clear objectives and flexible structure, no? Ibig sabihin kasi, minsan, yung flexible, pwede mo siyang pang beginners, pwede mo siyang pang primary, pwede mo siyang pang juniors. Pero kailangan, meron kang tinatawag na short-term plan, meron kang tinatawag na long-term plan. Halimbawa, yung mga kwento about salvation, no? Ipunin mo yun. Kailangan meron kang yung progressive siya. Halimbawa, kinuwento mo si Sakeo, no? O kaya, nagkwento ka tungkol sa mga parable. Yung parable, halimbawa sa mga juniors, no? O kaya naman, kung Bible character, no? Kailangan may pagkakasunod-sunod sila. Halimbawa, kinuwento mo si Peter. Siyempre, may iba-ibang level yung life ni Peter. Yung simula yung tinawag siya, hanggang sa siya ay nag-deny kay Jesus, hanggang sa siya ay na-restore ni Jesus. Yung bang mga ganun na pagpaplano. Kaya last time, tinatanong ako ni Sister Mandy, sabi niya, ano kaya magandang kwento po? Ang bala kong kwento, ganyan. Sabi ko sa kanya, kunin mo yung life
kung yan ang gusto mo kay Daniel, yung Lions Den, umpisahan mo muna yung pagkatawag sa kanya. Kasi dapat yun na yung kukwento mo. Meron kang plano. Hindi yung kung ano yung naisipan mo. Minsan naikwento mo, hindi siya nabubuo. Ito yung, ano yung objectives mo. Diba? Siyempre, yung makilala nila yung Bible character mo, and then ma-relate mo siya kay Jesus, ma-relate mo siya sa salvation. Dapat merong ganon. Isang magandang techniques yon. Kaysa yung palundag-lundag. Kinuwento mo si Pedro, nandun ka na kagad doon sa sinabi niya na kayo ang Kristo. Hindi, minsan ay, tapos ikukwento, sa susunod maririnig niyang kwento, iba na naman. Doon pa lang sa simula, tinawag si Pedro. Mas maganda, pagka nagkukwento tayo sa Bible character, kung may plano, maganda yung buuin mo na yung kanyang kwento. At yun yung tinatawag natin techniques. At sa tulong ng Espiritu Santo, gagawa sa buhay ng mga bata yun. Maaalala nila yun. At alam nila yon. At ang maganda pa nun, darating ang araw, pagka sila naman ay nasa wastong edad na at hindi pa dumating ang Panginoon, mas effective sila na makakapagturo din sa mga bata ng mga Bible story. Hindi man sa ministry, maaaring sa mga anak nila. Kaya napakaganda nitong meron techniques. Hindi yung, sabi nga, bahala na si Batman. Yun yung kasabihan. Bahala na si Batman kung ano na lang yung madampot at mahanda. No? Kaya napakalaga nito. Meron tayong 4 na techniques. Kailangan akma. Kailangan ay yung mapil nila, yung belongings mo at belongings nila doon sa group. No? Kaya kailangan yung tinatawag na interactive storytelling. Saka yung pag-awit. No? At merong rules. May discipline. Kasi pagka wala, kahit na gano yung preparation mo, ako, hanggang sa sumisigaw ka na lang. Hanggang sa meron na ring umiiyak. At tandaan natin, God is a God of orderliness. Kaya napakalaga na mag-iisip tayo ng mga techniques. Although alam ko marami pang mga ibang techniques. Ito ay mga iilan lang, no? Yung appropriate methods, engagement, management, yung lesson planning. Kaya maaring mabibigyan pa natin ito ng buhay kung pagka yung meron mga nagtatanong sa atin, anong gagawin natin pagka ganyan. Yan. Mas lalong makakapagplano tayo dyan. No? Hindi lang yung lesson planning, ahead, meron na, no? Hindi ka na mahihirapan na mag-iisip kung ano yung ikukwento mo. Pag sinimulan mo si Peter, tignan mo yung umpisa ng life ni Peter. Hanggang sa siya ay yung kahuli-huli ang bahagi ng kanyang Bible story, yung karakter. O kaya si Abraham or sino man. At the same time, katulad ng sinabi ko, magagamit din nila ito. At ikaw rin sa personal mong buhay, meron mang mga question, maaaring makakatulong yan para masagot mo yung mga tanong nila. Kaya ito yung pangatlong mahalagang bahagi, yung teaching techniques. Yan po, marahil ay marami pa na pumapasok sa ating kaisipan kung ano pa yung mga techniques na pwede nating magawa
nang sa ganon ay mapagbuti yung ating storytelling o yung ating pagtuturo sa mga bata simula beginners, primary, and then ganun din sa mga juniors. Actually, even sa mga adult ay maganda rin na mayroong mga ganong pamamaraan o yung tinatawag na teaching techniques. Yan. Ngayon naman, isa pa sa mga gusto kong bigyan din ng konting diin sa ating seminar, itong tinatawag natin na teaching the Bible effectively. Yung nandun ka na talaga, yung tuturo ka na, nagkukwento ka na about sa Bible. Paano tayong magiging effective? No? Okay, tips number 1. Meron tayong 2 tips lang pero ito yung tatalakayin natin. Tips for Bible storytelling. Siyempre, makakatulong ng malaki, magiging effective ka, maibibigay mo yung pagkakasunod-sunod at yung detalye, lalo na maipapasok mo kung saan man yung mga puntos mo, yung objectives mo, yung gusto mong bigyan diin, kung iyong kabisado yung story na gusto mong ikwento. Yeah. Know the story well. Baka kasi nagkukwento ka, nasa umpisa ka pa lang, pumupunta ka na sa ulit, as babalik ka sa gitna, pre, nakakapagbigay ng kalituhan yan. Hindi lang sa mga nakikinig, kundi lalong-lalo na sa iyo rin na nagkukwento. At kung minsan, diyan na pumapasok yung mabablanko ka, hindi mo na alam yung sasabihin mo, at kung minsan, ang pinaka-danger pa nito, ayun nga, yung magkamali ka sa pagtuturo at sa pagkukwento. Kaya napakalaga noong kabisado mo yung istorya o yung tinuturo mo. Mahalaga yan. No? Kaya sa ganyang bagay, makakatulong yung paulit-ulit na pagbasa, no? Iba-ibang translation ng Bible, at kung minsan ay nakakatulong din yung tinatawag na audible, no? Bible. Parang nag-iistorya din siya, no? O yung nakikinig ka rin ng storytelling ng iba. Ngayon, napakaganda niyan. Meron na rin sa mga internet, no? Kaya maging maingat din tayo kasi minsan yung mga story, hindi sila biblical talaga. Iba, mas may papayo ko na mag-focus doon sa Bible story, mismo doon sa Bible. Yun. At kung minsan yung mga puntos natin, yung mga gusto natin bigyan diin, ay mas madali natin silang maipapasok dahil kabisado mo yung istorya. Kaya tips number 1 yon, no? Sa Bible storytelling. Kailangan kabisado mo yung Bible story. At napakalaga rin nung paggamit ng visual aids. Noon meron kaming mga visual aids, yung parang yun, nililipat-lipat siya. At naalala ko noon, nung nasa Novaliches kami, gumawa naman ako dahil meron akong mga pictures na idinidikit, no? Parang karton siya na tinutupi, na meron siyang stand, pagka magtuturo ay bubuksan at may dinidikit na mga visual aids. Sometimes, yung mga props, pwede rin yun. No? Minsan, nagkakaroon ng parang mga costume. Although matrabaho, pero sa tingin ko, ito ay isang very effective, no? Iba yung kasing naririnig at medyo parang nakikita nila. At ngayon parang mas madali, no? Dati nagpa-puppet show pa, no? Pero ngayon parang nakikita ko mas madali itong paggamit ng visual aids dahil
Pwede naman na gumamit tayo ng multimedia, pwede tayong gumamit ng laptop kung meron, no? Kung wala ay yung mga drawing, yan. Kaya minsan ay nakakatulong din yung pagkukulay, lalo na sa mga beginners, kahit lagpas-lagpas, okay lang yan. At least, kaya lang dapat ipapaalam mo kung ano yung kinukulayan nila, no? Para na sa ganon ay makakatulong ito. Pero ang importante, habang nagkukwento, merong visual aids, may props, or sometimes pwede na, colorful na ngayon, no? Pwede sila magkumpul-kumpul sa iyong laptop kung meron. At doon ay nakikita nila. Kahit na mga sabihin nating parang cartoons, yung mga gumaganap. At least, nakikita nila yung mga sequence, yung mga pangyayari. Malaking tulong yon. At isang tips pa sa storytelling, yung paggamit natin ng facial expression. Di ba? Halimbawa, sinabi mo, halimbawa, nagkukwento ka, umiiyak si Maria. Ganun ba? Naka-smile? No, hindi, parang hindi siya akma, di ba? Pwede siguro yung umiiyak si Maria. Voice intonation, saka yung facial expression. Napakaganda nun. Nabubuhay mo yung kinukwento mo, no? Kaya noong panahon na ako'y nagkukwento, nung hindi ko makalimutan ito, nung kinukwento ko si Sakeo, nung sabi ko, maakyat siya sa puno siguro, muntik na siyang nalaglag. Nagulat yung mga bata, no? Yung parang ganon, nakuha yung attention nila, no? Dapat yung facial expression and then yung voice intonation. Pagka masaya, kailangan masaya rin yung boses, masaya yung mukha. Pagka malungkot, kailangan malungkot din yung mukha. Malungkot. Pagka galit naman, no? Minsan na pinag-aaralan din yon para nasasanay tayo na nagiging effective tayo sa mga pagkukwento, lalo na sa mga Bible story, no? Tapos yung very effective din yung pagka yung ini-invite mo sila na mag-participate. Saka sa kwento, parang yung kasama sila doon. Yun yung maganda, no? Yung parang kasama sila doon. Parang na-imagine nila, kahit bata lang sila na kasama sila doon. Kaya minsan para makuha mo yung nilagay ko nga rito, what do you think happen next? Di ba? Tatanungin mo. Halimbawa, sinabi mo, dahan-dahan umakyat si Sakeo sa puno dahil gusto niyang makita si Jesus. At nung papalapit na si Jesus, ano kaya sa palagay ninyo? Makikita kaya siya ni Jesus? Di ba? Parang kukunin mo, parang madadama nila na yung nandun yung sarili nila. Yan. O kaya, kung ikaw kaya, alam mo na marupok, hindi matibay yung puno. Kung ikaw kaya si Sakeo, aakyat ka kaya? Parang mapipil niya. Nasagot sila. Ako po, aakyat ako. Ako, hindi po. Ayan. At least mapipil niyo. Kailangan ito. No? Kailangan ito. Mga simple tips ito. Pero alam niyo, it boosts. Maganda ito na pagka ito'y nasanayan at natutunan ng isang teacher, magiging very effective ka. No? Minsan makikita ka pa lang ng mga bata ay naaalala nila yung mga kwento mo dahil binuhay mo yung mga kwento sa Bible sa murang kaisipan nila. At gagawa ito sa buhay nila. Gagawa ito sa buhay nila. Tandaan natin yan. Kaya napakahalaga nitong bahaging ito.
yung teaching the Bible effectively. Ito yung mga ilang tips. Kailangan kabisado mo yung kwento, meron kang visual aids, facial expression and voice intonation, at invite mo sila o kuhanin mo na para silang nandoon sa, makarelate sila doon sa iyong kinukwento. At syempre, hindi nagtatapos dyan. Dito sa number 2 natin, although take-home assignment or assignment, karaniwan ng ginagawa yan, pero dapat alam mo bakit ginagawa mo yan. Ayan ang importante, no? Yung pag-memorize ng verse, no? Maganda ay kung on card or paper or automatic na yon na pamimigay mo sa kanila. Pagkatapos nilang i-memorize, i-recite, and then at maganda kung meron silang maliit na lalagyan ng mga memory verse nila, ipoproduce natin para naiipon nila. At darating man ang araw, kung ito'y maganda, pwede namang i-display sa mga, at papaingat natin sa kanila, sasabihin natin sa kanila, na ingatan nila yon, ay magiging malaking bagay yon. Pangalawa, dito sa take-home, itong letter B natin, summary of the lesson for parents. Actually, mga bagong ideas to na nakita ko, no? Noong kami hindi ganun eh. Minsan ang ginagawa lang namin ay pinupuntahan yung parents, lalo na kung hindi kasama sa church. At meron nga kaming children's outreach noon. Yung lipat pa ng ilog, nalinihilamusan namin yung mga bata, may poso ron, ay may dala kaming konting sabon, face towel, at palipat-lipat, inihilamusan. Tapos minsan kinakausap na lang namin yung parents na dahil taga-ron lang din, ay pupunta, pwede po makahingi nung damit ni ganyan, kasi may children's po kami, ganyan. Pero ito, maganda ito, na kung makagawa tayo bukod doon sa memory verse, ng isa pang paper na summary. Diba, yung kwento mo, no? At least yung parents, maaaring ma-encourage din. Maaaring nakakilala rin sa Panginoon. At least, magiging maluwag sa loob niya na ipapadyon yung bata kahit hindi sila sa church, no? Kami nga, natuwa kami noon nung karanasan namin noon. At ang nangyari noon, nagkaroon kami ng Bible study sa mga adult. Dahil nga nakita nila yung ginagawa namin sa mga bata at alam nila na purely sa Bible lang, sila rin ay nagka-interest. At naka-open kami ng Bible study noong panahon na yon. Kaya magandang gawin ito na makakatulong para tayo maging effective, no? Saka maganda rin, magtanong man yung nanay, alam ng nanay kung ano yung ginagawa, no? O kaya naman yung bata magtanong sa nanay, alam ng nanay kung ano yung isasagot. Anak, ito yan, ganito yan. Kasi meron siyang summary ng lesson na itinuro mo, no? Kahit outline, kaya matututo rin tayo mag-outline yan. Tapos maganda rin na i-challenge yung mga bata na sabihin nila, ikwento nila. O mga bata, naintindihan nyo ba? O ikaw, may kapatid ka ba? Meron po. O kwento mo sa kapatid mo, ha? O kwento mo sa kaibigan mo, ha? Baka biglang sila rin ay maingganyo. At sa pamagitan, maraming mga bata na maaari tayong madala sa Panginoon. Kaya, very simple lang ito. At kung loobin pa ng Panginoon, may part 2 pa tayo. Part 1 pa lang to. Part 2 hanggang part 3 siguro tayo sa biyaya ng Panginoon.
Kaya bago siguro tayo magwakas, no? Kung may mga tanong kayo, pwede nyo akong i-message, o hindi ko alam kung paano ang pamamaraan natin, pero pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account, at asahan ninyo na tutugunin ko lahat ng mga tanong, o kung magkita tayo, pwede rin personal na makapagtanong sa akin. At ang aking panalangin nawa ay makatulong ito sa atin. Kaya let us pray, tayo manalangin. Ama, salamat po sa pagtatapos ng aming online Teaching Children Seminar. Salamat po sa mga bagay na brought up na may kinalaman po sa aming pagtuturo, ang aming vision, ang aming mission at ang aming layunin, ang aming mga role, at ang mga techniques, at kung paano kami maging epektibo. Nawa po ang mga bagay na ito ay lubos na lumawak pa sa pamamagitan po ng mga personal na encounter sa children's ministry. Ibinibilang po namin na pagpapala ang mga bagay po na brought up sa aming seminar. Nawa po ay makatulong po ito. Nang sa ganon, ang bawat isa po ay magkaroon ng desire to involve in children's ministry. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang mga bagay na ito. Pagpalain mo po ang mga nagtuturo sa mga bata, at ipinapanalangin po namin ang mga bata na aming mga tinuturuan, naway tunay po na masumpungan nila ang biyayang kaligtasan na pinagkakaloob niyo sa lahat ng sumasampalataya sa aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, sa buong slide show na ito, at nawa po ito ay tunay na maging pagpapala. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng bugpong na anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At tulad po ng aking nasabi, may abangan pa po tayo, part 2, and then yung part 3. Thank you and God bless po sa bawat isa.